Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magre-react lang po tayo mga kabida, no? Dito ho sa post po ng News 5, ano? Kung saan po mga kabida, nag-alala po ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Na baka hindi ho mapagbigyan po ano, ng International Criminal Court ito hong interim release ng kanya hong ama, ano? Mga kabida. Tapos pong nag-oppose ito hong prosecution, ano? Eto po, may post ito hong News 5, 1 hour ago lang po ito, ano, mga kabida. Ang caption po nila dito, ano po? Concern ni VP Sara. Nag-alala si Vice President Sara Duterte na hindi mapagbibigyan ng International Criminal Court ang hiling nilang interim release para sa amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Dito ho sa post po nila, no, sinabi po dito ni VP Sara mga kabida, he is 80 years old, he is not in good health, he has not been eating well, he needs support from familiar people, and he needs the core of his family and loved ones. Ayan. So yun yung pahayag po ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Yung kanya hong pag-alala po, ano, na baka maunsami ito hong application for interim release po ng kanya pong ama, no, para makalabas lang po temporarily mga kabida dyan po sa detention cell po niya sa The Hague, Netherlands, ano. Kung maalala po ninyo, nag-oppose po itong prosecution, ano, dito ho sa application for interim release. Nabigla nga tayo kasi unang-una po akala po natin okay na po, ano? Kasi yun yung naging pahayag po ng abogado po ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Koofman, ano po, mga kabida, na hindi ho mag-o-oppose ito hong prosecution, ano? Okay, ewan ko kung bluff lang ba yun, ano, ni Attorney Koofman o gawa-gawa lang po yun ni Attorney Koofman po mga kabida, no? Kasi wala hong pahayag ito hong si Attorney Koofman ho dito, ano, mga kabida. Ito hong biglaang pag-oppose po ng prosecution, ano, mga kabida. Inconsistent yun, ano, dun ho sa kanya hong sinabi na hindi ho mag-o-oppose ang prosecution ho dito. Kaya nga dami hong natuwa, dami hong nagsaya that time, ano, nung narinig po nila ito hong balita po ni Attorney Nicholas Koofman. At least ang pakiramdam po no, ng mga supporters makakalabas na po sa wakas ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun pala, may balakid po, ano, kasi iba kasi mga kabida kung walang opposition, ano, mas madali lang po yung pag-approve dun ho sa interim release. Ito, prosecution ho nag-oppose po mga kabida. Medyo mahirap po, ano, tagilid ho ito hong depensa po dito, ano, plus ito hong mga witnesses, okay? I'm sure hindi ho papayag po ito, ano? Kasi nung una po kasi, nung sinabi po ito ni Attorney Koofman, okay, na wala hong opposition, ito hong prosecution, at least yung nasa isip lang po ng mga supporters ng dating Pangulo, na ang balakid lang po ito hong mga witnesses. Kasi batay ho sa rules po ng International Criminal Court, ano, mga kabida, pagdating ho sa application for interim release, kailangan po nilang i-consider yung opinion po ano ng mga biktima, ano, ng mga witnesses, mga kabida. Kasi ho, may karanasan na raw ito hong International Criminal Court na kung saan po ay nagbigay po sila ng interim release doon po sa isang akusado po nila, no, mga kabida. Isang dating presidente po ano ng isa sa mga bansa sa South Africa. Okay, ang buong akala po ng ICC na susunod at tatalima ito hong detainee po nila, no, mga kabida, dun po sa panuntunan po ng International Criminal Court. Okay? And given the fact na nirelease po nila ito dun po sa isang bansa na miyembro po ng International Criminal Court. Pero ang nangyari daw mga kabida, hindi na ho nagpakita daw ito hong kanila pong detainee, ano? Okay? At maging yung mga
witnesses, okay, against dito ho sa kanila pong detainee. Isang dating presidente po ng isang bansa sa South Africa. Nakalimutan ko lang po yung pangalan at saka pangalan po ng kanila pong bansa, mga kabida. Kaya nga simulan noon, medyo alanganin na daw ito hong ICC na mag-approve or mag-grant po ng interim release. Okay? Kaya nga dito ho sa case po ni Digong, sinisiguro po nila, kung magbibigay po sila ng interim release, dapat may assurance na ito hong bibigyan po nila ng interim release ay magpapakita po ito every time meron pong mga pagdinig ho, mga kabida, dyan po sa ICC. Okay? At malinaw naman po doon ho sa mga grounds, sa mga kondisyon na binigay ho ng kampo po ni dating Pangulong Duterte. Unang-una po, doon po sila sa isang bansa na miyembro po ng International Criminal Court at handa hong tanggapin siya at handa hong mag-commit doon ho sa mga alituntunin, patakaran po ng International Criminal Court po, mga kabida. Pangalawa po, hindi raw gagawa ng anumang krimen ito hong si Digong, sabi po ni Attorney Nicholas Koopman. Okay? Pangatlo po, hindi po niya tatakutin at wala ho siyang gagawing influence, mga kabida, doon po sa mga witnesses, sa mga ebidensya at maging sa court proceedings. Okay? So, yun po. Kasi ang ground kasi ng kampo po ni Digong, unang-una po, may sakit si Digong. Matanda na po si Digong due to his age, Kasi allowed man yun. At isa man yun sa mga grounds po, mga kabida, dyan po sa Rome Statute, kung bakit po pagbibigyan ito kung mga detainees po ng ICC na makapag-apply for interim release, mga kabida. Kaya nga dito po, nabigla ho ang lahat nung nag-oppose ito hong prosecution, Kaya nga, dahil dito, medyo nag-alala ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, na baka hindi po pagbibigyan po ng ICC ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya hong interim release. Kasi ang grounds po ng prosecution, tatlo lang kasi yun Unang-una, baka daw hindi sisipot ito hong si Digong every time meron pong hearing, Kasi kailangan po daw sisipot po ito, Yun yung isa sa mga dahilan po nila kung bakit po sila nag-oppose. Pangalawa po, hanggang ngayon may influence pa raw ito hong si Digong at kaya ho niyang i-influence ito hong mga biktima. Okay? Ito hong mga witnesses. Kaya ho niyang takutin yun, Sabi po ng prosecution. Pangatlo po, mga kabida, baka siya lang po yung maging dahilan kung bakit po ma-disrupt yung investigation at saka ito hong mga pagdinig itong court proceedings po, mga kabida. So, tatlong rason po, tatlong grounds ang inilatag po ng prosecution dito. So far, wala hong rebuttal ito hong kampo po ni Digong, dito sa sagot po ng prosecution, pag-oppose po ng prosecution. At nasa mga kamay na po ng mga judges diyan po sa pre-trial chamber po ng ICC, mga kabida. Kung pagbibigyan ba nila yung kahilingan po ng matanda, kung ibabasura ba nila ito, mga kabida. Tandaan po natin, itong dalawa sa tatlong mga judges po ng pre-trial chamber, may question po ito hong kampo po ni Digong, Alanganin po sila dito sa dalawang judges kasi may prejudgment na po lalong-lalo na po pagdating doon sa jurisdiction po, mga kabida. Kaya pilit po nilang ipa-inhibit ito hong dalawa, subalit dininay po ito ng court, mga kabida. Okay? Kaya nga at the mercy lang talaga ito sa ICC, ito hong paglabas po ni Digong. Regardless doon sa anumang valid reasons na inilatag po ng depensa dito, mga kabida. At the mercy na lang talaga ito. Okay? Kasi kung hindi pagbibigyan, wala. Mabubulok talaga,
Diyan po sa detention cell po ng ICC, ito hong si dating Pangulong Duterte, hanggat hindi po matapos ito hong kaso po ni Digong. At ang pagkakaalam po, mga kaso daw dyan sa ICC, inaabot daw ng 8 hanggang 10 taon. Okay? Given the situation, health condition of the former president and his age, mantakin nyo 80 years old na pong Pangulo. Tapos kung aabutin po yan, shall we say, the maximum is 10 to 12 years. So, mga nasa 90 or 92 years old na po ang Pangulo. Ang tanong po dyan, kung makakaabot pa ba ito hong si Digong sa ganyang taon, mga kabida. Considering meron po siyang iniindang sakit po ngayon. Kaya nga at the mercy na lang talaga ito mga kabida sa korte. Diyan po sa International Criminal Court. Kasi kung i-weigh in nila yung mga grounds po ng prosecution at maging ito hong mga witnesses, kasi halos magkapareho lang po yung grounds po nila laban ho dito sa grounds po ng depensa po it's up to the judges po diyan po sa pre-trial chamber kung alin ho dito sa mga grounds na ito ang mabigat. Okay? Humanitarian consideration because of his health and his age, or dito ho sa flight risk mga kabida na ina-argue po ng prosecution na baka tatakas po ito hong si Digong sa kanya hong kasong crimes against humanity diyan po sa International Criminal Court kasi ang contention kasi ng prosecution unang-una po hindi ho tinatanggap, hindi ho nire-recognize ni dating Pangulong Duterte ito hong jurisdiction po ng International Criminal Court. So sa madaling salita, meron pong resistance doon ho sa paghuli po sa kanya pagdala ho sa kanya diyan po sa International Criminal Court, hindi ho kumbaga bukal sa puso po niya labag po sa kanya hong damdamin na dinala ho siya diyan po sa International Criminal Court. So dito pa lang kung pagbabatayan po natin yung argumento po ng prosecution, may posibilidad na baka tatakas daw ito hong si dating Pangulong Duterte mga kabida. Okay? Now, dito naman po sa depensa, ang sabi po nila, bakit po tatakas yan? Hindi naman po flight risk ito hong si dating Pangulong Duterte. Unang-una, matanda na po yan. Halos hindi na nga makakatayo yan Hindi na nga niya kayang gampanan yung kanya hong daily chores po niya doon ho sa kanyang detention cell. Diba? Pangatlo po, kung pag-uusapan po natin yung influence, wala pong influence ng dating Pangulo. Kasi kung may influence po ang dating Pangulo, mga kabida, sana nasa labas po siya ngayon. Hindi po siya nakulong. Alam naman po natin na sa Pilipinas po ay hindi na po niya hawak yan Kasi yung namumuno po kalaban po niya So paano magkaroon po siya ng influence? Okay? So, yun dapat ang i-weigh ng International Criminal Court. At sana, ito po yung ating panalangin po, na sana the judges will decide according to the merits, not according to pressures, coming from other corners of the court, mga kabida. Hindi ho pressure mula sa anti-Duterte groups. Okay? Sana mag-decide ho sila according to the merits kung ano yung nararapat po, mga kabida. Yun yung problema kasi perception po ng karamihan ho dito sa ICC highly politicized na raw, mga kabida. Kaya nga marami hong nangangamba dito ho sa International Criminal Court kung kaya ho ba nilang mag-render po ng desisyon, mga kabida, na patas, na wala hong kinikilingan. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.